Sa mundo ng volleyball, may mga manlalarong kahit dumaan sa injury ay naggagawang bumalik ng mas malakas. At isa sa pinakamalinaw mahalimbawa nito ngayon sa PVL ay walang iba kundi si Tots Carlo ng Creamline Cool Smashers. Matapos ang ilang buwang recovery mula sa knee injury, malinaw na malinaw ngayon, bumalik na ang dating bangis ni Tots Carlos. Dahil sa kanyang solidong performance nitong nakaraang linggo, kinilala siya bilang PVL Press Corps Player of the Week para sa period na March 3 hanggang 7 sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference. At kung titignan ng kanyang mga numero, hindi ito simpleng pagbabalik lang. Dominant comeback ito. Sa laban kontra Galleries Tower High Riser sa Phil Oil Center, agad ipinakita ni Carlos na ready na siyang bumalik sa kanyang lethal form. Nag-post na siya ng 19 points at 13 digs na naging malaking tulong para makuha ng Creamline ang panalo sa apat na set, 25-14, 17-25, 25-18 at 25-23. Bilang isang opposite hitter, mahalaga ang balance sa offense at defense at dito makikita kung gaano kakumpleto ang laro ni Carlos. Hindi lang siya umaasa sa power spikes, consistent din siya sa floor defense, bagay na nagbigay ng stability sa sistema ng Creamline lalo na kapag nagiging dikit ang rally. Sa analysis ng laban, mapapansin na kapag si Carlos ang nasa front row, mas nagiging unpredictable ang offense ng Creamline. Dahil dito, napipilitan ng kalaban na hatiin ang kanilang blockers na nagbibigay naman ng mas maraming scoring opportunity sa ibang attackers ng team. Pero kung may laban na tunay na sumubok sa tibay ng Creamline, ito ay ang kanilang 5-set thriller laban sa Next Led Chameleons. Ang laban ay umabot ng 5 set, 25-16, 22-25, 25-21, 15-25 at 15-10. Dito lalong nakita ang kahalagahan ng presensya ni Tots Carlos. Nagbigay siya ng 16 points at 13 digs at naging isa sa mga pangunahing sandalan ng team sa mga crucial moments. Mapapansin na sa mga tight situations, lalo na sa 5th set, mahalaga ang players na may composure at experience at iyon mismo ang ipinakita ni Carlos. Hindi siya nagmadali sa kanyang attacks, hindi rin siya nagpadala sa pressure ng laban. Sa halip, pinili niyang maging calm at calculated na siyang naging susi para makontrol ng Creamline ang momentum sa dulo ng laban. Ayon mismo kay Carlos, malaking tulong ang ibinigay na oras ng coaching staff para sa kanyang recovery. Hindi siya minadali na bumalik agad sa laro. At ngayon, unti-unti niyang nararamdaman na bumabalik na ang kanyang natural rhythm sa court. Sa professional sports, ang recovery mula sa injury ay hindi lang physical. Malaking bahagi rin ang confidence at mental readiness. At mukhang nakuha na muli ni Carlos ang dalawang iyon. Isa pang mahalagang punto na binanggit ni Carlos ay ang kahalagahan ng composure sa loob ng court. Ayon sa kanya, palaging pinapaalala ng coaching staff ng Creamline na hindi makakatulong kung masyadong magiging emosyonal o gigil sa laro. Sa halip, kailangan ay focus sa execution at trabaho lang sa court. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit consistent pa rin ang Creamline bilang isa sa pinakamalakas na koponan sa liga. Hindi rin naging madali para kay Carlos ang makuha ang parangal. Nalampasan niya ang ilang malalakas na kandidato tulad nina Gemma Galanza, Savi Davison ng PLDT High Speed Hitters, Cici Rondina ng Choco Mucho Flying Titans, Vanny Gandler ng Signal Super Spikers, at Ivy Laksina ng Akari Chargers. Ibig sabihin, hindi ito simpleng recognition, talagang stand out ang kanyang performance sa linggong iyon.
Sa ngayon, layunin ng Creamline na ipagpatuloy ang kanilang winning momentum habang papalapit ang mas mabibigat na laban sa conference. Susunod nilang makakaharap ang Akari Chargers sa March 12 at kung magpapatuloy ang ganitong klasing performance ni Tots Carlos, malaking problema ito para sa mga kalabang kupunan. Dahil kapag nasa peak form si Carlos, mas nagiging delikado at kumpleto ang offense ng Creamline. Sa kabuuan, ang pagbabalik ni Tots Carlos sa kanyang elite form ay hindi lang magandang balita para sa Creamline. Magandang balita rin ito para sa buong PVL dahil ang isang healthy at dominant na Tots Carlos ay nangangahulugan ng mas mataas na level ng competition sa liga. At kung ang mga laban niya nitong nakaraang linggo ang magiging basehan, mukhang handa na siyang muling mangibabaw sa liga. Ang tanong ngayon, ito na nga ba ang simula ng panibagong dominant run ni Tots Carlos sa PVL? Abangan natin sa mga susunod na laban ng Creamline sa All-Filipino Conference. Ito na, oo. Sabihan niyo sila, i-follow ako. Please. Follow niyo si Ate Pudi. Pare ko, yan ang masasabi mo? Follow niyo po siya para may pambayad na siya sa akin. Oo. Hindi kasi tayo nag-aabot, pare ko eh. Ano? Serving. Outside pa din. You're... serve. Ang dami, bablock pa siya! Bablock pa siya! Bablock pa siya! Bablock pa siya! Kaya may parang... Opa. Parang inutusan lang bumili ng ano, no? Iba yung ano ganito kasi. Tama? Kaya ko. Kaya isa kapag ginawa kanina eh. Tama naman ba guys? I-compare mo kung sino mas magaling sa aming dalawa. Nananulay? Nakakangalay pag malayo, no? Versus effort. May effort? Mali yung kanya. Ay, sinong mali? Bakit? Sinong sagad? Sagad. Dapat sagad daw, te. Isagad mo nga daw, te. Paano ba yung sagad? Yeah.